kagabhiyon is memento mori. Okay? It is a Latin phrase meaning, remember we will die. Okay? Ingna imong katapad, memento mori. Memento mori means, remember we will die. Dungan daw tabi. Memento mori means, this time, imo nang katapad ang i-remind. Okay? Memento mori means, lingay imong katapad. Okay. Remember, we will die. Para di mo kalimot, isulat sa inyong Bible. No? So every time ma-mention ang memento mori, mahimo ni siyang memorial nga message para di kay ta magkiat, no? Gahapon dili-dali ang sakyan nagpadaplane kay nay ambulansya, emergency, no? Woo 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 woo. Wa gid nagdahom ang pasahero didto. Nga katuna ang iyang last hour. Hopefully nakaabot siya sa hospital. Coming here karong gabi dito sa may crossing, murag crossing maa, naay motor nagbangga sa taxi. So death is unpredictable, okay? So we are reminding ourselves this evening about memento mori. Ingon diri sa verse 1, kung maklaro nyo, dungano na tugbasa. Okay, this is verse 1 hangtod sa verse 14. So, sa kusog na tingog, ready begin. Hinumdumi ang niyong magbubuhat, samtang batanon ka pa. Sa dili pa maabot ang mga panahon sa kalisod, diin muingon ka, wala na kumalipay sa akong kinubuhi. Hinumdumi siya sa dili pa mahimong ngit-ngit, alang kanimo ang kahayag sa adlaw, bulan ug bituon, ug dili pa mong ngit-ngit, nga daw gidag-uman ang imong palibot. Moabot ang adlaw nga ang imong mga bukton, ngurog og ang imong mga tiil, mga luya. Ang imong mga ngipon, dili na makausap, tungod, dili, buok. Og ang imong mga mata, halap na. Ang imong mga dalunggan, dili na kaayo makadungog. Bisan ang kasaba sa galingan, o ang huni sa mga langgam, o ang mga sunata. Sorry ha, Bisaya na ko ni kay aron klaro gyud ba? Okay, verse 5, ready begin. Mahadlok ka na sa habog, nga dapit og peligro na ang alang kanimo, maglakaw-lakaw sa kalsada. Muputi na ang buhok sa imong ulo, mag-aginod ka na, ug mawala na ang imong lawas nung tinguha. Ug sa kaulahian, makaadto ka na sa dapit nga imong puy-anan sa walay katapusan, ug daghan ang magasubo alang kanimo sa mga kalsada. Busa hinumdumi ang Dios sa dili ka pa mamatay, sa dili pa mabugto ang kable sa mga plata ug mabuak ang sudlanan nga bulawan, ug sa dili pa mabuak ang tibod ang pagtimba sa magdadaot sa moton sa atabay. Unya mubalik ang imong lawas sa yuta, gikana niini, ug ang imong spiritu mubalik sa Dios nga mao ang naghatag niini. Okay, sa last chapter na verse 3 is 13, isip panapos niining tanan mong nadungog, mao kini ang akong ikasulti. Tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo, kay mao kini ang katungdanan sa matag tao. Kay hukman sa Dios ang tanan nato nga binuhatan, maayo man adautan, apil ang gipangbuhat nato sa tago siyaro. Bisaya kaayo, no? Nagisgot tag kamatayon, pero wa man ta sa funeral service karon. But we are to remind ourselves nga in everything there's an end. Okay? Let's pray. Father, we invite you tonight in this place. Lord, give us revelation, give us your word, give us conviction tonight. We need you, O God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Memento mori. Sometimes, makalimot na ta nga passing by ragita nining kalibutan na. No? Gidesign sa Ginoo nga everyday ang imong edad mo abanti. Okay? Si abanti, pangutanon akong anak, pila edad sa imong anak? Murag ni aging tuig, lahi naman buto. Murag di na ako makainom doon ba? O sa'yo, di ko kubalo pila akong edad. Kay,
Muna'y sekreto, no? Para di ka matiguang. Kalimti mong edad. Okay? So, kaya nga naman, every day we are getting closer to death. No? Every day, good na. Okay? So, ang pull sa gravity, muna ang atong lawas, ginabira yun. Di gini mo pwede ipakapanghambog kay gusto sa Ginoo ma-remind ang tao nga temporary ra gyud ni ang life. Passing by ra gyud ni siya. Di kita magdugay diri. And that is why gi-allow sa Ginoo nga matigulang gyud ta. Okay? Sa una, makakita mo sa kuha unsay beauty nako, ay nako. Magmahay, may ragyong wata nag-abot. Okay. Na-lesson kay Alexander the Great, no? Isa siya sa mga great nga tao sa iyang panahon. He conquer every land, pero ang death, wag gid niya makonquer. Before namatay si Alexander the Great sa edad nga 32, ingon siya sa iyang mga opisyalis nga mga sundalo, okay? Naasay tulo ka final request. Og dito sa iyang request, sa iyang deathbed, si Alexander the Great summoned his generals and told them these three ultimate wishes. Ingon siya, number 1, gusto niya ang mubitbit siyang lungon, ang iyahang mga doktor, no? Ang iyang mga expert sa health, para ma-inform ang mga tao, bisan pa ang mga doktor, dili kayang i-rescue sa kamatayon. No? Ikaduha, matud pa niya, the wealth he has accumulated, money, gold, precious stone, ug uban pa, should be scattered along the procession in the cemetery. Okay? So, samtang gabakta sila padulong sa sementeryo, ipang-itsa ang iyang mga properties para mahibaloan sa mga tao manghigala nga di gina nimo mabitbit. Okay? Ug ang ikatulo, mo ningon siya, kinahanglan dito sa lungon ipagawas iyang kamot. Grabe, no? Hadlo ka na, no? Nai-prosesyon niya ang kamot ganana sa gawas. Naimong surprising kayo ang prosesyon sa iyang kamatayon nga matud pa niya para ipahibalo sa mga tao nga bisan unsa iyang na-accumulate properties ug uban pa wa gyud tay mabitbit. Okay, so mga reminder sa tuwa manghigala nga tanan nga naa sa imong bank account matud pa ni tanan nga naa sa imong bank account manghigala di gina nimo madala. Wa gitay madala. Wa magbali, dako man na o gamay. Pero, bisan paghahatag kag tithes, bisan paghahatag kag offering, okay, accountable gihapon ka anang naa diha. Paninglan gihapon ka sa Ginoo. Katong bago paming balik diri sa Davao, no? Kita nagiko na naman ko sa Davao, mga surplus, uban pa. Pangbaligya si Alan, guitar amp, mixer, amplifier, perte na kong pamalit. Kumplito. Mura kong magpayunir og balik. No? Sige, ug duol kay Pastor Kiko. Sige, ay nagunahon ako, 1 year ako diri, kay malans out na puggo. Tay nadugay na nagguot raman sa kong balay. Dagko kayong mga soundbox, na stand, na mixer, na guitar amp, na bass amp, mga electric guitar. Uy, manghigala, murag nadugay naman sa balay. Wa mangyapon ko na lance out. Ingon ko, basig maabtan ko sa pagbalik sa Ginoo nga wa ni nagamit. Pagkabalita na ko nga nabaan ang sa ka-church, gihatag na ko, giapod-apod na ko manghigala. Kung asa na ko pwede mahatag, ug nahurot. At least, pila ka bukalag na luwas adto. No? Kaysa nagpundo to sa balay, nga wa gyud nagamit. Because, memento mori. Remember, we will die. At least na ako'y na-invest.
no? Last week nag-revival ko sa Kaputian. Wa mi nag-worship mi nagpalakpak, di na mo andar yang TV. Akong giayo yang computer, late na kayo kay mag-worship mi way kanta. Ingo daot naman ni imong computer, pastor, kisa may asa man gipalit. Kisa may naghatag ani, kabalo ka unsa yung tubag. Ikaw, naku wa lagi ko kahinomdom. Ako tang sabayon ba nga karaan naman eh. Long time ago, pastor, imo nang gihatag diri, wa na ko kahinomdom. Basin kalimot ka, pastor, kanang mixer, ikaw gapoy naghatag ana. Pila na kabuk-kalag ang naluwas adto, no? Pila na kabuk tawo nakadungog sa tingog sa microphone ug sa mixer mangigala ang naluwas adto. Uy, na ako'y bahin sa gingharian sa Dios. Kay tanan matud pa ni Alexander the Great. Matud pa ni Alexander the Great, tanan akong kabtangan, ihatag na. Matud pa ni Solomon, perte ni mong hago, giipon na, gikan sa abroad. Matud pa sa akong attender sa una, magtanaw daw siya sa iyahang sakyanan, makahinam si Pajero, so magtanaw ko sa akong Pajero, pastor, mahinom dun jugo sa dako, kayong tubol sa Amerikano, nga akong giiluhan dito, no? Kay bunga daw na sa iyahang pagka caregiver, no? Kay tigulang Amerikano yang gatiman sa dagkuag-kuan na ning mga Amerikano oy, pero nakapalit siya Pajero, no? Matud pa niya mga higala, no nga perte niyang ipon. Pero wa ka kahibalo, awayan na sa imong anak. Basin gani na anak diri ron. Wa na mo nagtingganay, no? Kay nilampas lang og isa ka metro sa imong muhon. Wa na mo nag-ilanay. Tanaw rang epekto mga higala. Okay? So, Alexander the Great spent his life conquering the temporal. Nasa'y dako nga plano, but he did not have a plan for the appointment. Okay? Gitawag na siya the appointment that no one can cancel. Mao ni ang appointment mga higala nga wa ta kahibalo kung karon ba na? Ugma ba na? Unya ba na? No? Ang guban, nagunahuna, hala, si Pastor Frank, mag-80 na. Uy, daghang nag-20, nauna pang Pastor Frank. Pasig, mauna pa ta niya. In Jesus' name. This is life. Di ni mo matagna. Muna, mga higala, memento mori. It means remember we will die. Muna ingon si Solomon, ingon sa atong text, hinomdumi. Kaysa tinudanay lang, daghang panahon, makalimot gyud ta. Daghang panahon na waliwala na to na. Una, atong lantawon ng higala, live life to its fullest. Isipa mga higala nga murag, mao na ni imong last day. Isipa mga higala nga murag, ganina nag-post manghigala sa Facebook nga na siya sa barko. Siya sa tanang nakadungog. No? Tagalog to. Kung narinig niyo ako ngayon, please, this is my last word. Napalibutan na daw siya missile. Na nadungog na daw niya, nga naan na daw. Na siya sa barko, na corner sila. No? Nag-farewell na siya daan. Kay kanang gira lagi sa Iran niya, naa sila sa lawod. Matud pa, nagbinuthanay na sa gawas. Wa sa kabalo kung maapil ba daw sila. Okay? What if ka, no? Karong gabi iba magpadamgo ang Ginoo sa imo ba? Nya ingnon ka before mag-end ang March. Kuhaon ang imong life. Unsa ka ang pinakadako nga adjustment nga imong buhaton? Unsa ang pinakadako nimong adjustment kato siguro ang imong mga gi-invest nga mga insurance, life insurance. Grabe siguro no kato imong plano mo ato kag America next year. Dito ka mag-migrate ka na, ay sultian ta ka. Basing gusto kag kada adlaw simba. Ingon diri sa verse 1, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Hinumdumi ang Dios sa dili ka pa mamatay. Verse 7, unya mo balik ang imong lawa sa yuta nga gigikanan niini. Si Solomon manghigala, he has everything. Naana siya ang tanan. Pero na-realize niya
nga wala day kini kapuslan ang tanan kung dili na to ma-function according sa iyang purpose. Okay? According ni Dr. Warren, pinakadako nga tragedy sa life kung wa ka kabalo sa imong purpose. Grabe ang atong pagpangandam. No? Nangandam ta, grabe bayad atong SSS nga dapat makumply gyud ang 10 years, 120 months, gipangandaman nimo manghigala ang imuhang pensyon kung matigulang ka na. Ang uban daghang gipangandaman susama niya na. Ang problema, wala ta nangandam para sa atong kalag. Okay? Muniwa na to gipangandaman. Muna sayon-sayonon ra kayo nato ning mga bakanting bangko diri. Kung ganahan lang ta mo simba, ay ta mo simba. Kung di mo lang, di po ta mo simba. Pero kung naisulti ang doktor sa imuha, sa usa ka sakit nga di nimo madungog, sultian ta ka manghigala. Basi gusto kag kada adlaw mo simba. Sumuna manghigala, live life to its fullest. Since wa man ta kahibalo sa atong ugma, sagaron na nato ni. Amen. Salamat sa couples choir. Salamat manghigala sa ato ang singles choir. Thank you Lord sa mga nagministers. Salamat sa mga supporters. Salamat manghigala sa mga naga-join sa outreach. Ang pangutana, kung nahimo lang ta manghigalang idol, wala na to gi-invest atong life para sa Ginoo. Hallelujah. When things are fine, we don't see it. There are times manghigala nga kung maayo ang atong kinabuhi, di na to makita ang unsa ka kinahanglan ug unsay gikinahanglan sa atong kalag. No? Malitag sakyanan, one day mataya, tanang property ipasa lang nato sa atong mga anak. Ug ang tawo nga nakaila sa imuha, ang pinaka last person nga nakaila sa imuha, one day mamatay pud. Maabot ang time, dili naka memory. Nangukay ko sa likod sa mong balay, kita na kong mga picture dito, na napay picture sa kong mama, tanan, mga igsuon, mga old mga pictures. Iabot ang time ang igala, maabrihan na lang to kung mangipos, pero maabot ang time kung mamatay ko. Akong mga anak, abot sa kong apo, bas hindi na sila kahinumdum sa kuha. Okay? Muna mga igala, we forget that anytime life will be taken from us. That is why, i-remind nato atong self, memento mori. Inay mong katapad, remember we will die. Ihatag na to atong life sa Ginoo. Na-remember nako ganahan nga words sa akong anak, no, si Faye. Kay katong December, gi-assign siya sa EO dito sa Usamis. Unya, pag-assign siya dito, 2 months siyang nawala. Karon sa kamuli, Faye, ingon siya, karong 28 Birnis, sa tong adlaw to. Pagkataod-taod, gitawagan siya balik sa manager sa Usamis. I-extend siya another 1 month. Gitawagan ko, i-extend na po another 1 month. Unya, ingon siya, sa phone na, ingon siya, dili na ko dad kay dili ko kasimba. Lami kay paminawon ba? Wala siya nahinayang sa 3,000 per day sa usa ka reason nga dili siya kasimba. What is 3,000 per day nga wala kay Ginoo? Matud pa niya, ginaapas ang kota para lang mudako ang ilang sales. Pero unsahon man animo daghang kag kwarta, pero wala ang Ginoo. Hallelujah. Proverbs 27 verse 1. Ayaw panghambog kung unsay imong buhaton ugma, kay wala ka kahibalo kung unsay mahitabo ugma. She is after manghigala sa emptiness. After siya sa manghigala sa iyang kalag. Okay? Nabataan na nga attitude. No? I hope ma-maintain na siya nga goal. Ulagi, promote ka, manager ka, kuyaw kay ka, tanan na. Pero mawala ang imuhang relasyon diya sa Ginoo.
Di na to pwede ipanghambog. Bisan unsa ang naa sa imuha mga higala kung mawala ang Ginoo. Santiago 4 mga higala. 13. Pamati kamo kanako, kamo mga nagagingon, karon uugma moadto kami sa usa ka syudad. Dito kami payo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami ug magtigom og daghang kwarta. Ang tinuod, verse 14, wala gani kamo masayod kung unsa ang mahitabo kaninyo ugma. Kay ang atong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon ug sa dili pa madugay mawala. Ingon sa verse 15, mao hinuon kini ang angay ninyong isulti kung itugot sa Ginoo. Ug buhi pa kami mao kini o mao kana ang among buhaton. Apan karon nagapasigarbo hinuon kamo ug nagadayig ug nagpadayig sa tanang mga pagpasigarbo nga sama ni ana kadautan. So makita nato mga higala nga ang pulong sa Ginoo nagaingon dapat maingon tag God willing. Bisita ta next week sa paradise. God willing. No? Wa man kakibalo ba sigo nya lang takutob. No? God willing meaning kabalo ka that we will die anytime. Di na to matagna. Muna si Santiago nag-remind ang kinabuhi susama lang sa gabon makita karon taud-taud mawala. Hiluman mo kayo. Inay mong katapad memento mori. Hallelujah. Remember, we will die. Amen. Ikaduha mga higala is guard your tongue. Sa may relation aning tongue pastor sa imuhang mensahe. It's because sometimes nakalimutan nga kung moatubang nata sa Ginoo, ang i-judge sa Ginoo unsay gagawa sa imong baba. Uy, kuyawa no? Pag atubang nato sa langit, ang unang judgment iatubang sa imuha sa Ginoo, unsay gagawa sa imuhang baba. Because you cannot rise above your confession. Unsay gagawa sa imong baba. Okay? Your words reveals your heart. Mao din ang ginajudge sa Ginoo. James chapter 3 verse 1 hangtod sa verse 5 mao kani nagaingon, og tan-awa usab gani ninyo ang barko. Bisan dako og gipadagan sa kusog nga hangin, kontrolado kini sa gamay nga timon. Busa bisan asa pa tuon sa timonel ang sakyanan, didto kini moadto. Mauman usab kana ang atong dila. Gamay lamang kini nga bahin sa atong lawas, apan makapanghinambog og dagkong mga butang, hunaaw-naan ninyo kung usa ka kalapad nga kakahuyan ang masunog sa gamay lang nga kalayo. Ang kanang timon manghigala mao ni nagapaliko sa barko. Okay? Gitawag na siya og rudder. Okay? The rudder of our soul. Ang nagatimon sa atong kalag manghigala. Ang atuang baba. O din na ingon sa ulong sa Ginoo, if thou confess thy mouth unto the Lord, sa imong mga ngabil, magsugod ang kaluwasan. Kinalan, ibungat gid nimo sa imong mga ngabil. Sometimes, dili ta careful. Okay? Kaya nga naman, unsay na sa imong heart, mo reveal gina sa imong baba. Ang condition manghigala sa imong heart, mo gawas sa imong baba. Okay? So, mao na manghigala nga nagingon si Jesus Christ sa Matthew chapter 12, verse 35, ingon sa diri, ang maayo nga tao musulti og maayo, kay maayo man ang iyang giunahuna. Apan ang tao nga dautan musulti og dautan, kay dautan man ang iyang giunahuna, sa pagkatinuod sa adlaw sa paghukom. Imagine, kung mamatay na ta, mga tubang tas Ginoo. Ang matag usa manubag sa Dios sa iyang mga gipanulti nga walay kapuslanan, kay ibasi ang imong gipanulti kung silutan ka ba o dili. Ingon usab ang Matthew 18:15, kung ang imong isig ka magtotoo, makasala kanimo, adtua siya og sultihi sa iyang gibuhat nga sala. Ang point nako dinhi manghigala, sometimes ang atong baba di ta kabantay, no? Natay gitawag nga self-imposed curse ug napo tay gitawag cast curses. Ang effect sa atong life nagadepende sa gagawa sa atong baba, ug ang effect sa life sa uban nagadepende pod sa gagawa sa imong baba para sa ilaha.
ang umat sa tuwa diri nakapadayon kay nay gisulti nga encouragement, di ba? Ang uban ng higala na lift up sila sa panahon sa ilang pain, gi-encourage sila. So nabuhi sila. Life and death is in the power of your words, power of your tongue. And sometimes pud mga higala, ang words pud para sa atong self nga atong gi-release nga blessing, nahimo po siyang timon sa imong life. Pero ang point nako diri mga higala, di ta pwede mo adtog langit mga higala nga sige po tag panglibak sa uban. Kung buto na mga higala, no? Ang gitawag nato nga gossiping is one of the worst sin in the church. Silent lang na siya. Okay? Gitawag na siya mga higala og character assassination. Sometimes makakumitag character assassination. Mora ni murabag tungod kay wa ka nangawat, wa ka nag-immoral, pero imong ba mga higala matupan ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5. No? Nahimo kang murderer. Sobra pa ka sa mamatay tao. Okay? Daghang mga Christian, wa gabantay silang baba. Ngayon, ako mga higala, ang gossiping is also a form of witchcraft. Nahimo siyang witchcraft mga higala, sa rason mga higala, you are distorting the person nga wala sa imong atubangan. Itong bago pa ko diri, na usa ka teacher ning duol sa kuha nga nag-ingon, Pastor, to be honest lang, Pastor Rana, alam ko isulti si mga pastor, ay nagkalain na. Dili siya sa atong church, sa ubang church. Ning uli daw ka, Pastor, kay tungod nagnegosyo na ka. Gipauli daw ka, Pastor, kay nagsigin na lang daw kag negosyo. Asa man nagikan, basta na nag-ingon. Sa tinod na lang, Pastor, nalain ba akong paglantaw sa imo? Sa kaila man dyan ko sa imo for a long years. Pero nawala gid akong respeto sa imo, Pastor. Nakupunta na ros, Pastor Kiko, kung mo ba na akong giulian. Okay. Na makita ni mo mga higala, kining bayhana na lahi iyang paglantaw sa kuha, kay tungod lang nakadungog siya sa words. Murag kumbaga, wala niya gi-validate ang issue. Unya, pagkahuman, nausab ang iyang paglantaw sa kuha. Muna gitawag character assassination. I-validate siya. Okay? Kay, matut pa sa Ezekiel, no? The devil is the accuser. Only the devil accuse. Muna, ingon diri sa pulong sa Ginoo, ingon si Jesus Christ, kung ang imong isig ka tumutuo, balik taning Matthew 18:15, nakasala kanimo, adtui siya og sulti sa iyang gibuhat. So sa ato pa day, kung na kay mga tao nga na-hurtan, dulo nimo, storyahon nimo, ayaw sa isulti sa ubang tao. Kay once isulti nimo na sa ubang tao, wala nimo ni baluan ang iyang side. Okay? Wa ka kita siyang side. Mura kag nagkuhag pentel pen ba? Nya, imong gisulat ang number 6. Nya, ingnan nimo siya. Unsa imong nakita? Ay ang tubag 9. Ang ako nakita 6. Sumaglalis mo. Ang ako nakita 6, ang imong nakita 9. Kaya nga naman, lahi-lahi tag perspective, lahi-lahi tag view. Okay? Na mga matukog mga churches, na mga pastor magpahangaw silang gibati, di gi ko muuyon. Di ko musabay, di ko musakay, kaya nga naman, 6 lang ako nakita, wa ko kakita sa pikas, basig 9 ang iya. Di ta mahimong one-sided. Okay? So, mo na mga higala, nahimo siyang witchcraft mga higala because you are distorting the reputation. Imong gidistort ang image sa person, gawa nimo na validate ang issue nga nung gibuhat to niya. Sa diyang gi-explain na ako ni nga sister mga higala, na ngay siya sorry. Ug nausab ang iyang paglantaw sa kuha. Kay nasabta niya nga walay relation ang iyang nadunggan nga istorya. Pero for a long years, nausab yang paglantaw sa kuha. Kaya sometimes, na mga tao usay ing nana, nagunahuna mo, lahi kay Pastor John, baka sa kuha, Pastor Frank, brothers and sisters niya, wala na di, nakamutagad, talikod na ka. Pero pag-validate nimo sa issue, pagkabalo nimo, makaingon ka, maogi di ay, di ka ngayon tagdon. No? Okay? I-validate mong issue, mga higala, di nimo ma-realize nga nagkamali ka, kay ano, nagadawat ka. Pero bisan pag tinuod, wala kay right.
Matthew chapter 7, mga higala, the moment you judge that person, you are already judged. Only God is our judge. Ang point ako, mga higala, since we will die anytime, guard your mouth. Mato pa ni 1 Peter chapter 3, mga higala, if you want joy and happiness in mong life, guard your tongue. And lastly, guard your heart. No, simple lang niya akong message ron. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Okay? Once sa atong madungog, mo-connect gina siya sa atong heart. Bantayan na to ni. Matud pa, clear your bugs before reaching your destination. Okay? Loving life while you wait for heaven. Appreciate every moment. Learn to forgive. Bantayan na to itong heart sa tanang kahiubos, kasilo. Di ta magbitbit og baggage, kasuko, pagdumot, because ang atong life anytime kuhaon sa Ginoo. Okay? Atong kalimtan ng mga gikalainan nato. Okay? Di ta magbaton mangigalag, magbitbitag kahiubos. Kuhaon na to tanang kasuko, tanang offend. Atong idil. Naay gitawag na to the curse of unforgiveness. Naay curse sa unforgiveness, Matthew 18. Hallelujah. Ang forgiveness, when you forgive that person, it means, no, nga ang forgiveness is you are releasing yourself for peace. Lahi ang forgiveness ug ang reconciliation. Ang reconciliation is restoring what was broken. Ang forgiveness is releasing yourself from that person. Wa nagpasabot mga higala nga kung imo siyang i-forgive, gitolerate nimo, or kung imo siyang gi-forgive, mga higala, nga murag kinahanglan jud mo balik ka sa iyaha. That's reconciliation. Ang imong gikinahanglan mga higala is i-release lang, no? Buhi lang sa imong heart. Because forgiveness is the decision of the heart and reconciliation is the decision of the mind. Wa nagpasabot mga higala nga mo forgive ka na nga person, mubalik pa ka sa iyaha. Matud pa ni Solomon sa Proverbs 22, ayaw paduol sa mga taong init ug ulo. You are kanang gibalik lang nimo ang the same pain again nga magka-hatred rapug ka. Pwede ka mo create distance, ang tawag na to ana boundaries. Pero wa nagpasabot nga wala ka nag-forgive. Pero as God has commanded, no, you have to learn to forgive for your peace. Para ma-set free ka sa curse of unforgiveness. Na yung mga tao diri manghigala hangtod karon, naa paghihapon niya na. Di nakaganahan ng tawhana, nalainan ka ng tawhana. Sometimes, tunlo na to itong garbo. Pwede nga kita mo duol, sorry kayo ha, nalain ko sa imo. Or sometimes, kita kinahanglan mo duol, mga sorry sa ilaha for your peace. And that's the difference. Okay? So, muna manghigala, memento mori. According sa statistic, every year, there are 63,600,000 ang mamatay. Per day, 174,000. Per hour, 7,250. Nang hinaot ko, di maapil atong ngalan sa lista. Nang hinaot ko. Okay? Ingon sa verse 13, matud pa ni Solomon as a reminder, busa, mao kini ang akong ikasulti. Tahura ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo. Kay mao ni ang katungdanan sa matag tao. So mga mahigala, this is a reminder to all of us. Wala tay dapat ikapanghambog, dapat magmatinud-anon ta sa Ginoo. Sa atong pagtapos, memento amoris. Ingna imong katapad, memento amoris. Remember love. Bawi na na, ha? Bawi na na. Amor. Remember love. Matud pa ni Jesus Christ, Matthew 22, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Okay? Dayon ingon diri sa 1 John chapter 4 verse 7, matud pa ni Jesus Christ, mga hinigugma,
ni John. Maghigugmaanay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Ang muingon nga nahigugma siya sa Dios, apan wala mahigugma sa iyang igsuon kanang tawhana bakakon. Kay kun ang iyang igsuon mismo nga iyang makita, wala niya mahigugma, unsaon niya pagigugma sa Dios nga wala niya makita. So makita nimo manghigala kanang word diha sa Matthew 22 nga nagingon, higugma ang imong isig katao susama sa paghigugma sa imong kaugalingon, kay nga naman pagdili din nimo siya higugmaon, ang direct effect sa unforgiveness imo day gihapon ang consequences niya na. That is why remember love. Ina imong katapad, remember love. Hallelujah. Sa atong pagtapos manghigala karong gabi na, this is a reminder to all of us. Ayaw palabig dakop og kwarta. Amen? Ayaw palabig kabisi sa imong negosyo. Ayaw palabig apa sa imong promotion. Ayaw palabig apa sa imong kuta. Ayaw palabig ipon sa imong kwarta. Mag-ipon ta wisely para sa tuang future. Pero sometime ang hoarding, how much do you need? Okay? Matod pa ni Pastor Frank, di ko na malimtan, how much do you need? Okay? So, bisan pag-unsaon ni mong higala, wa dyo ko kadungog og taong nanubra iyang kwarta. Basin po day nana diri. Nabay tao diri nga nanubra iyang kwarta? Ingna ko unya. Sikreto lang. Ha? Signaro na diri was kilid-kilid. Pastor, nanubra man ang kwarta, pastor. Nanubrang sapatos, ipanghatag. Nanubrang sudan, ihatag kay madaot. Pero kung kwarta nanubra, basin for the first time, naadiri unya. No? Kay willing, kay kumudawat, aron di na madaot. Hallelujah. Palakpakan nato, tubuhin nga Diyos. Hallelujah. Idako nato itong mga ulo.